Kabanata 801. Hilahin siya mula sa kanyang mataas na kabayo. Binigyan ni Mitchell si Toto ng walang imak na tingin. Wag na. Mukhang nag-overthink lang ako sa mga bagay-bagay. Hindi tumalon si Toto. Tila determinado si Old Master Ferguson na baguhin ang taong namamahala sa Ferguson Corporation. Ginamit niya ang sarili niyang mga kontak para ipasok ang ilang mga matandang kakilala habang hinahanap ang mga nangungunang executive sa kumpanya na pinigilan ni Eric. Sa loob ng ilang araw, ang Ferguson Corporation ay nasa estado ng gulat. Maingat na pinili ng mga empleyado ang kanilang panig. Masisira ang mga may status kung maling team ang napili nila. Ang mga walang katayuan ay walang silbi kahit na maling panig ang kanyang pinili. Pagkatapos ng lahat, ang mga maliliit na empleyado ay hindi kapaki-pakinabang. Gayunpaman, walang pakialam si Eric sa paglapit ni Old Master Ferguson. Marami pa nga ang tumakbo papunta kay Eric para ipaalala na mag-ingat ng paulit-ulit. Hindi ito isinasapuso ni Eric at napakakalmang kumilos. Wala siyang anumang countermeasures, kaya ang lahat ay maaari lamang makaramdam ng pagkabalisa para sa kanya. Ang kakayahan at posisyon ni Eric ay hindi mahahawakan dito. Inilabas niya ang Ferguson Corporation mula sa mga anino sa mundo upang makipagkumpetensya para sa pandaigdigang sa nangungunang ranggo. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng henerasyon ni Old Master Ferguson, lalo na sa mga kabataan na itinaguyod ni Eric sa loob at labas ng kumpanya. Sila ay masigla, matapang, at ambisyoso. Gayunpaman, ang paunang kinakailangan para sa pakikipagtulungan kay Eric ay isang patas na kapaligiran. Ang henerasyon ni Old Master Ferguson ay masyadong nakatuon sa mga damdamin at relasyon. Sobrang bias nila na maaaring mag-promote ng isang kamag-anak na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya upang maging senior executive dito, kaya sino ang kusang yuyuko sa mga ganoong klase ng tao? Ang mga taong nakarinig ng kaguluhan ay nag-aalala para kay Eric, ngunit hindi ito isinasapuso ni Eric. Nicole posted a picture of her injured leg on social media with the caption, "Thanks for all your concern. I'm much better now." Napakaraming nagtatanong tungkol sa kanya, kaya hindi na nakasagot si Nicole sa kanilang lahat. Pagkatapos ay ipinost niya ito sa kanyang social media. Nakakalakad na si Nicole mag-isa gamit ang saklay. Nakaupo si Eric sa opisina at nag-scroll sa phone niya. Pinindot niya ang profile ni Nicole. Bukod sa post na ito, wala na ang iba pang mga post. 3 araw lang pala makikita ang mga post niya. Ang moldite na setting na ito. Nay na si Eric at nilike ang kanyang nakikitang post. Pagkatapos ay nagkomento siya sa ibaba nito. Bumuti man ang binti mo o hindi, ikaw ang palaging magiging pinakamagandang babae. Sinabi ni Toto na magsabi pa ng matatamis na salita para ma-acclimatize siya. Mula sa puso niya ang mga sinabi ni Eric, kaya siguradong na-touch si Nicole. Hindi alam ni Eric na nang makita ni Nicole ang komentong ito ay namula ang mukha niya sa galit. Ang sinabi niya ay parang may nakamamatay na sakit. Hindi napigilan ni Nicole, saka sumagot sa kanyang komento. "Mamatay ka. Yung bastos na ito ang alam lang asarin ako." Pagkatapos mag-iwan ng komento ni Eric, ibinaba niya ang kanyang telepono sa kasiyahan at tumingin kay Mitchell at Toto, na nasa kanyang opisina. "Anong sabi niyo?" Hindi nakaimik si Mitchell, nakakasabi lang. Napatingin si Toto kay Mitchell ng may simpatiya, pero kalmadong ngumiti si Mitchell na parang nakasanayan na. Itinaas ni Mitchell ang kanyang salamin at pinanatili ang isang disenteng ngiti. "President," tinawag ni Old Master Ferguson ang lahat ng mga pinuno ng mga departamento at nakipagpulong ng pribado. "Ayon sa iyong mga tagubilin, iningatan namin ang mga pag-record ng video at audio." Maaliwalas at malamig ang mukha ni Eric. Kinagat niya ang kanyang mga labi sa panghahamak. Anong mga kondisyon ang inaalok ng matandang guro? Gusto ni Eric na makita kung magkano ang iniimbak ni Old Master Ferguson. Hindi nagbago ang mukha ni Mitchell. 20% na pagtaas ng sweldo pati na rin ang mga dagdag na bahagi bawat taon. Hiniling ni Old Master Ferguson na dalhin nila ang kanilang mga empleyado at magwelga sa kanyang kaarawan. Ngumuso si Eric. Ano ang isang panaginip? Kabanata 802. Masyadong agresibo ang lolo mo. Naglakas loob lamang si Old Master Ferguson na gumawa ng ilang maliliit na galaw sa loob ng Ferguson Corporation, kaya hindi ito pinansin ni Eric.
Alam ni Eric na hindi maglalakas loob ang Old Master na gumawa ng malaking bagay tungkol dito dahil kapag umabot ito sa media, masisira ang imahe at prestihiyo ng Ferguson Corporation. Gayunpaman, nahulog si Eric dito dahil kapag nalaman ito ng media, bilang presidente ng Ferguson Corporation, hindi siya maaaring bumaba sa pwesto. Worth it ang sakit ng ulo niya. Nag-aalala si Toto. Paano kung maalis si Eric sa kanyang posisyon? Mr. Ferguson, dapat kanina pa tayo naghanda. Hindi ba lolo mo si Old Master Ferguson? Masyado siyang agresibo. Paano siya makikipagsabuatan sa mga tagalabas para gumawa ng gulo para sa iyo? Matanda na ba siya at nalilito? Madilim at nagtatampo ang mukha ni Eric. Hindi siya gumawa ng tunog. Umubo ng malakas si Mitchell sa tagiliran, naputol ang mga insensitive na salita ni Toto. Chairman Ferguson is still the chairman of Ferguson Corporation until he resigned, pagbibigay diin ni Mitchell. Si Mitchell ay palaging napakaingat. Bago tumira ang alikabok, hindi nila dapat pababayaan ang kanilang pagbabantay. Kahit na matapos na ang alikabok, maaaring magkaroon din ng pagbabago. Si Mitchell ay nasa tabi ni Eric sa loob ng napakaraming taon at kahit kailan ay hindi niya idinagawad si Eric dahil sa kanyang kapabayaan. Siya ay tunay na karapat-dapat na maging pinakamahusay na kalihim ng Ferguson Corporation. Hindi naintindihan ni Toto ang mga ito at naisip lamang niya na masyadong komplikado ang mga mayayamang pamilya. Hindi naging madali para kay Eric ang nasa posisyon niya. Hindi madaling kumita ng pera, at tiyak na hindi madali ang maging presidente ng isang kumpanya. Kumatok sa desk ang malalambot na daliri ni Eric at nagmuni-muni sandali. Araw-araw pa ba ang nagpapadala ng mga dokumento? Tumanggaw si Mitchell. Oo, medyo nagalit si Old Master Ferguson noong una at pinagalitan siya. Maya-maya, pinunit na lang niya ang mga dokumento. Parang stable pa rin ang emosyon niya. Stable, ha? Hindi naniwala si Eric. Paano magiging matatag ang damdamin ng matanda at tusong Old Master Ferguson? Nagsasalita si Mitchell nang biglang tumunog ang phone niya. Tinignan niya ito ng mata-ray na tingin. President, nandito si Nathaniel Ferguson. Nasa pintuan siya. Walang nang-ahas na pigilan siya sa kanyang talamak na kalikasan. Malas naman ang sinumang nanggugulo sa kanya. Nakasubsob ang tingin ni Eric habang nakatingin sa pinto. Sa sumunod na segundo, pumasok si Nathaniel. Tito Eric, naparito ako upang makita ka. Gulat na napatingin si Toto sa munting prinsipe ng variety shows na ito. Si Toto ay nanonood ng mga palabas ni Nathaniel sa bawat pagkain. Sa ganoong paraan, mas masarap ang kanyang pagkain. Si Nathaniel ay pamangkin ni Eric, ngunit iisa lang ang pagkakatulad nila. Sila ay gwapo. Gayunpaman, si Nathaniel ay sadyang maganda. Siya ay dalisay at maaraw, kaya madali siyang nagustuhan ng mga tao. Sa kabilang banda, ang kagwapuhan ni Eric ay nakamamanghang sa unang tingin. Ang kanyang aura at pangangatawan ay ginawa siyang walang kapantay at higit sa lahat. Nilaybot ng malamig na mga mata ni Eric si Nathaniel, ngunit hindi ito nakita ni Nathaniel at tumakbo siya papunta sa harapan ni Eric. You can still sit here. I thought that you will take care of Nikki now that she's unwell. Don't tell me na ayaw kanyang makita. Ang nakakainis na ekspresyon at tono ni Nathaniel ay mas lalong nagpalungkot sa mukha ni Eric. Ngumuso si Eric. Madilim ang kanyang tingin. Sinundan mo ang babae mula sa iyong crew sa hotel at nakuhanan ng litrato. Hindi mapipigilan ang bagay na ito, tama ba? Nanigas ang mukha ni Nathaniel. Napailing siya at nagpout. Tito Eric. Gulat na napatingin ang lahat sa eksenang ito. Nagkibit balikat si Nathaniel. Normal ang relasyon namin ni Livia. We're both single, so what's wrong with that? Lalong nabigla si Toto. Anong nakakagulat sa scoop na ito? Tumawa ng mahina si Eric. Wala namang masama, pero kapag nalaman ng tatay mo, may inis lang siya. Napakamot ng ulo si Nathaniel. Naalala niya agad ang ekspresyon niya at umupo ng tuwid. Tito Eric, nandito ako para sumuko. Kabanata 803. Ano ang para sa akin? Itinaas ni Eric ang kanyang mga talukap, walang pakialam. Natahimik siya at hindi kumibo, na ikinabahala ni Nathaniel. Hindi talaga magka-level sina Nathaniel at Eric. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigil ang magsalita ni Nathaniel. Nilapitan ako ni Lolo at pinalitan ako.
Kuya Eric, nasa panganib ka. Natahimik si Mitchell at nakataas ang kilay. Laking gulat ni Toto na halos hindi niya mapanatili ang kanyang ekspresyon. Diretso kaya. Kalmadong ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata nang hindi man lang nagulat. Kung ganoon ano, namula ang mukha ni Nathaniel. Pagkatapos, napatingin si Eric kay Nathaniel. Madilim ang kanyang mga mata. Hindi maganda ang kalusugan ng tatay mo at hindi makayanan ang pressure. Ikaw lang ang taong mapipili ni Lolo. Papat ka lang, ano pa ba ang kailangan kong alalahanin? Naiinsulto si Nathaniel. Pumunta ako dito ng may labis na pagnanasa at katapatan. Paano niya ako nagagawang ganito? Tito Eric, ikaw. Masyado kang condescending. Napaawang ang labi ni Eric. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa malamig niyang mukha. Sinasabi mo bang gusto mo talagang maupo sa pwesto ko? Hindi imposible. Kung susundin mo ang Old Master, baka magkaroon ka ng pagkakataon. Masyadong euphemistic ang sinabi ni Eric. Halos zero ang tsansa ni Old Master Ferguson na manalo, kaya ang tsansa na sumunod si Nathaniel sa Old Master sa halagang wala. Sa kabaligtaran, ang paggawa nito ay makakasakit lamang kay Eric. Talagang hindi maisip ni Nathaniel kung paano nalito si Old Master Ferguson para makipaglaban sa kapangyarihan sa kanyang katandaan. Nakaramdam siya ng katawa-tawa sa sinabi niya lang ng malakas. Higit pa, gusto ni Old Master Ferguson na kaladkarin si Nathaniel sa gulo na ito. Dahil ba sa nakita niyang maayos na ang pamumuhay ni Nathaniel? Not to mention na walang kakayahan si Nathaniel na umupo sa pwesto ni Eric. Kahit na ginawa niya, ang Ferguson Corporation ay kailangang magdeklara ng bangkarota sa loob ng 1 buwan. Ayaw ni Nathaniel na gampanan ang ganoong kalaking responsibilidad. Ito ay magdadala lamang sa kanya sa kanyang kamatayan. Napatingin si Nathaniel kay Eric na may mapait na mukha. Hinihiling ako ng tatay ko na puntahan ka para magkaroon ng ideya. Alam mo rin naman na hindi ganoon kaambisyoso ang pamilya namin. Bukod sa pagkain, pag-inom, at paglalaro, wala tayong magagawa. Hindi sang-ayon ng tatay ko sa matanda. Tio Eric, nakita mo ako sa paglaki ko, ako ang pinakamamahal mong pamangkin. Naging maganda si Nathaniel sa entertainment industry dahil suportado siya ng pamilya Ferguson. Alam niya na kung wala ang suporta ng pamilya Ferguson, kailangan niyang simulan ang pakikipaglaban sa iba pang mga batang hunk. Nakataas ang kilay ni Eric na may malamig na mukha. Tila mas matino si Nathaniel at ang kanyang pamilya kaysa sa inaakala niya. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Nakita ni Nathaniel na hindi natinag si Eric, nagpanik ito. Maya-maya lang ay dahan-daang nagsalita si Eric. Ano ang sa akin? Ang isang pangungusap na iyon ay nabigla sa 3 taong naruroon. Mga benepisyo. Hindi makapaniwala si Nathaniel sa kanyang narinig. Ako ang pumunta para i-report ito sa iyo. I'm here to surrender. Uncle Eric, na-reverse mo ba ang order of identity? Pakiramdam talaga ni Nathaniel ay nakarinig siya ng kulog sa isang maaliwalas na araw. Nakaupo doon si Eric na naka-white shirt at black pants. Ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang maaliwalas at makisig na mukha ay walang pakialam na may malamig na ngiti. Hindi kita hiniling na sumama. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Kung sino ang unang humingi ng awa, talo. Dito, ang mga patakaran ay palaging nakasalalay kay Eric. Biglang naramdaman ni Nathaniel na parang na-refresh ang kanyang pananaw sa mundo. Nasanay na si Mitchell sa lahat ng ito. Walang makausap si Eric dahil hindi lang interesado si Eric sa taksong iyon. Nabulunan si Nathaniel sa kanyang sinabi at tumingin sa kanyang pangalawang tiyuhin. Talagang isinabuhay ni Eric ang kanyang pangalan bilang isang cold-blooded at walang awa na kapitalista. Buti na lang at maagang sumuko si Nathaniel. Kung hindi, siya ay napatay sa ilang segundo nang walang naiwan na katawan. Kabanata 804. Nakatarget sa kanya. Natahimik ang silid. Kinagat ni Nathaniel ang kanyang mga labi at nagtanong. Maaari akong maging iyong especially iya. Alam ko ang higit pa o mas kaunti kung ano ang nangyayari sa lugar ng Old Master. Hindi mapigilan ni Mitchell na umubo sa likuran. Batang Master Nathaniel, walang nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa Pangulo sa kung ano ang nangyayari sa matandang Panginoon. Nanginginig ang puso ni Nathaniel. Tila ang Old Master Ferguson ay walang pagkakataon na manalo sa lahat.
Hindi nakakagulat na hindi pinansin ni Eric ang pagsuko ni Nathaniel. Si Nathaniel ay lumunok sa lalamunan. Tumahimik siya at sinabing, ang target ni Old Master ay si Nicole. Ito ang narinig ni Nathaniel. Walang nakakaalam tungkol dito. Bigla, ang opisina ay naging tahimik na kahit na ang kanilang paghinga ay halos hindi marinig. Sumimangot si Eric at sumimangot kay Nathaniel. Sinabi niya na may isang malupit na panginginig sa kanyang tinig. Ano ang sinabi mo? Itinaas ni Nathaniel ang kanyang mga mata. Ang kanyang tono ay isang maliit na walang ingat at ayaw. Ang balita na ito ay sapat na mabuti. Orihinal na, sasabihin ko ng direkta si Nikki. Ngayon mayroon kang isang bargain. Bumantong hininga siya at nagpatuloy, narinig ko ang matandang master na bumubulong sa butler. Nabanggit nila ang pangalan ni Nicole, ngunit hindi ako nakarating sa pag-iwas sa mga detalye. Masyado silang maingat tungkol dito. Ang ekspresyon ni Eric ay naging sobrang madilim. Ang kanyang mga kamao ay clenched, at ang kanyang mukha ay panahunan. Ang Old Master Ferguson ay masyadong tuso upang simulan ang pag-target kay Nicole. Marahil, ang Old Master Ferguson ay hindi sumuko sa ideyang iyon. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang nagsalita si Eric, sige, maaari kang bumalik. Dull-eyed si Nathaniel at tumanggi na umalis. Uncle Eric, ang balita ng Livia and Elle ay hindi mapigilan. Mayroon kang isang mahusay na relasyon sa Wave Media. Tutulungan mo ba ako? Ang mukha ni Eric ay walang malasakit at madilim. Hindi mabuting babae si Livia Lehman. Naglaro siya sa damdamin ni Keith, kaya mas mahusay kang lumayo sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa babaeng ito, si Eric ay halos walang magandang impresyon sa kanya. Sa simula, pinayuhan ni Livia si Nicole na huwag bumalik kasama si Eric at matapang na ituloy ang kanyang tunay na sarili. Tunay na sarili, ang aking pamangkin. Naisip ni Eric. Si Livia ay umasa lamang sa hype sa pagitan niya at ng hindi nabigo na pag-aasawa ni Keith. Siya ay tulad ng isang manipulative na babae. Naisip ni Eric. Sumimangot si Nathaniel. Si Keith Ludwig ay nagkamali sa unang lugar. Walang silbi ngayon na ikinalulungkot ito. Bakit hindi ko habulin si Livia? Mahal namin ang isa't isa at magkakasama magpakailanman. Lumuhad siya na hindi sasang-ayon si Eric, kaya't malamig siyang sumingit, lumingon, at umalis. Kung alam niya ng mas maaga, hindi na siya darating. Ipinadala ni Mitchell si Nathaniel bilang isang kagandahang loob. Hindi maiwasang mapigilan ni Nathaniel, hindi nakakagulat na ayaw ni Nikki na makasama siya. Aling babae ang maaaring tumayo sa kanyang saloobin? Tumahimik si Mitchell. Seryoso ang Pangulo tungkol kay Miss Stanton. Ang ibig niyang sabihin ay ginagamot ni Eric si Nicole na ganap na naiiba kay Nathaniel. Malamig na sumingit si Nathaniel at sumulyap kay Mitchell. Kung alam ni Uncle Eric ang lahat tungkol sa matandang Panginoon, paano siya walang ginagawa tungkol dito? Nag-flash si Mitchell ng isang propesyonal at magalang na ngiti. Sa pamilyang Ferguson, iginagalang pa rin ng Pangulo si Chairman Ferguson. Bago gumawa ng hakbang ang chairman, walang gagawin ang Pangulo. Si Nathaniel ay hindi nagsasalita. Naisip niya na ayaw lang ni Mitchell na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga plano ni Eric. Sinabi niya, well, nagtatrabaho ka ng husto, Mitchell. Pupunta ako ngayon. Mag-ingat, batang Master Nathaniel. Pinanood ni Mitchell si Nathaniel. Nag-drive palayo bago niya inalis ang kanyang ngiti at lumingon upang umakyat sa itaas. Si Toto ay nasa tanggapan ni Eric at hindi pa rin nakuhang muli mula sa nakagugulat na balita. Nakita niya na tumayo na si Eric at hinawakan ang kanyang jacket. Mr. Ferguson, saan ka pupunta? Dapat ba kitang sundin? Pagkatapos ng lahat, si Toto ay isang mahusay na nominal na bodyguard. Matindi ang tono ni Eric. Pumunta tayo sa Stanton Mansion. Kailangang pumunta si Eric at paalalahanan si Nicole na maging ligtas. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga walang puso na bagay ang gagawin sa kanya ng Old Master Ferguson? Sa sandaling iyon, sa paglalakad ni Mitchell. Nang marinig niya ito, agad siyang nagsalita. Si Miss Stanton ay wala sa Stanton Mansion. May appointment siya sa isang nangungunang ehekutibo sa Gremlin Club para sa isang sosyal na pagtitipon. Sumimangot si Eric. Nagpunta siya para sa isang sosyal na pagtitipon. Kabanata 805. Ang matandang aktor.
Ayon sa pag-uugali ng pamilyang Stanton, hindi nila papayagan si Nicole, na hindi pa nakuhang muli, na dumalo sa isang pagtitipon sa lipunan. Bukod dito, hindi na kailangang dumalo si Nicole sa naturang panlipunang pagtitipon. Tumanggaw si Mitchell. Narinig ko na ang ibang partido ay isang babae na partikular na humiling kay Miss Stanton. Sinisiyasat ko ng maaga ang kumpanyang iyon. Matapang ang mga mata ni Eric. Nakita ba siya ng iyong mga tao? Tumahimik si Mitchell at sinabi ng walang pag-asa, hindi. Tiningnan siya ni Eric na may isang walang malasakit na mukha, pagkatapos ay kinuha ang kanyang jacket at lumakad palabas. Tinignan ni Mitchell si Toto ng isang pagtingin sa trepidation. Naunawaan ni Toto at sumunod kaagad. Ginoong Ferguson, hintayin mo ako. Gremlin Club. Bagaman hiniling lamang ng ibang partido na makita si Nicole lamang, bilang sigurado, dinala pa rin ni Nicole si Logan. Pagdating nila sa itinalagang pribadong silid, binuksan ni Logan ang pintuan para kay Nicole, na naglalakad at nakita ang taong nakaupo sa loob. Ha! Ito ay matandang Master Ferguson. Nagtaas ng kilay si Nicole at naglakad ng mahinahon. Tumanggaw siya ng bahagya. Chairman Ferguson, ikaw ba ang bagong executive president ng Golden Sea Corporation? Si Nicole ay dapat na matugunan ang executive president ng Golden Sea Corporation. Ngumiti si Old Master Ferguson. Inanyayahan kita upang matugunan sa kanyang pangalan. Kung hindi man, paano ka darating? Kinurot ni Nicole ang kanyang mga labi at hindi masyadong gumanti. Umupo siya sa upuan sa tapat ng Old Master Ferguson. Ngayon, tinanggal ni Nicole ang kanyang wheelchair at gaanong naglakad ng isang tubo. Hindi siya mukhang naliligaw. Ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa sakit na Eric Ferguson. Magkaroon ng isang hitsura. Ano ang gusto mong kainin? Pinaikit ni Old Master Ferguson ang kanyang mga mata at tiningnan siya. Hindi pinansin ni Nicole ang menu sa mesa at lantaran na nagsalita. Hindi na kailangan. Sa palagay ko napunta ka sa lahat ng problema para lamang makilala ako para kumain. Ang mukha ni Old Master Ferguson ay tumigas ng bahagya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang likas na estado. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Logan, na nasa likuran ni Nicole. Mayroong isang bagay na nais sabihin sa iyo, ngunit, sa palagay ko mas mahusay na makipag-usap ng pribado. Hindi ibig sabihin ni Logan na umalis at tumingin kay Nicole. Napangiti din si Nicole. Hindi ba sapat ang lugar na ito? Si Logan ang aking tao. Kung sa tingin mo ay hindi mapakali, hindi mo na kailangang sabihin ito. Upang maging matapat, hindi ko talaga nais na malaman ang tungkol sa anumang nais mong sabihin. Ang sino mang may kaunting impormasyon sa Tagaloob ay naririnig tungkol sa panloob na pagtatalo sa loob ng Ferguson Corporation. Sa oras na ito, ano pa ang nais matugunan ng Old Master Ferguson? Nauna nang tinawag ng Old Master Ferguson si Floyd Stanton, ngunit si Floyd ay hindi rin nag-abala na maging perfunctory at sinabing hindi siya makikialam. Ginawa ni Nicole ang aktwal na kapangyarihan ng Stanton Corporation. Nasa pribado man ito o sa negosyo, si Nicole ang pinakaangkop na kandidato na makipagtalo laban kay Eric. Nais ng Old Master Ferguson na matumbok si Eric kung saan masaktan ito. Si Eric ay masyadong walang karanasan. Bagaman ang matandang Master Ferguson ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni Nicole, alam din niya na kumilos lamang siya tulad nito dahil siya ay binubuli nang siya ay ikinasal kay Eric noon. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi upang tiisin ito ng ilang sandali. Kahit anong gusto mo. Huminga ng malalim si Old Master Ferguson, inayos ang kanyang kalooban, at bumalik sa paksa. Naaawa ako sa iyo at Eric dati. Maraming beses kong nabanggit na inaasahan kong pareho kayong makakasama. Ito ay isang awa. Ang Old Master Ferguson ay nagbuntong hininga ng walang pasubali. Si Nicole ay hindi gumawa ng isang tunog at tiningnan siya sa katahimikan, pinapanatili ang isang disenteng ngiti sa kanyang mukha. Anong matandang artista? Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Itinaas ng Old Master Ferguson ang kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Nicole, kaya't walang kahulugan para sa kanya na mag-alala. Pagkatapos ng lahat, iyon ang iyong mga pribadong gawain para sa inyong dalawa upang malutas ang iyong sarili. Dumating din ako upang tanggapin ang mukha. Iyon ang 3 taon na ikaw ay bahagi ng pamilyang Ferguson, pareho kayong walang kapalaran, kaya marahil,
Pareho kayong hindi magandang akma para sa bawat isa. Kabanata 806. Talagang apo ba niya ang iyong apo? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Tila nagsisimula ng matakot ang matandang Master Ferguson na magkasama sina Nicole at Eric. Gayunpaman, ayon sa aking pag-unawa, si Eric ay hindi susuko sa iyo ng madali. Nais kanyang desperado kung hindi kanya makukuha, at hindi kanya mamahalin kapag makukuha kanya. Kung nais mong gawin siyang iwaksi, ang ideyang ito ng lubusan, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Ang mga mata ni Old Master Ferguson ay walang katumbas na matalim matapos na maranasan ang mga kapalit ng buhay. Kinurot ni Nicole ang labi niya. Isa pang paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari mong hayaan siyang panoorin na makasama ka sa ibang mga tao. Tiyak na mas masahol pa siya kaysa mamatay. Alinman, o maaari mong alisin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa ganoong paraan, wala na siyang kakayahang abalahin ang iyong buhay. Ang ngiti ni Nicole ay kumupas habang nakatingin siya sa Old Master Ferguson. Nakita ng Old Master Ferguson na sa wakas ay interesado si Nicole, kaya ngumiti siya ng may kasiyahan at dahan-daang nagsalita. Hindi ka ba kaibigan ni Nathaniel? Kung nagpapanggap ka na magkasama, galit na galit si Eric. Tumahimik si Nicole. Ang kanyang mga mata ay probang habang tinanong niya, Chairman Ferguson, si Eric ba talaga ang iyong apo? Ang Old Master Ferguson ay napakapangit na saktan si Eric sa kanyang pinakamahina na lugar. Siya ay sobrang walang awa. Ano ang isang karanasan sa pagbubukas ng mata? Ang katawan ni Old Master Ferguson ay tumigas. Nagpakita siya ng isang hindi komportable na ngiti. Siyempre, ginagawa ko lang ito para sa inyong dalawa. Kung hindi siya susuko sa iyo, paano ka magsisimula ng isang bagong buhay? Shackled si Nicole. Chairman Ferguson, masyado kang maalalahanin. Si Old Master Ferguson ay humigop ng tsaa. Magaan ang kanyang tono. Kung gayon sa palagay mo ay magagawa ang aking pamamaraan. Tumawa si Nicole at sinabi ng lantaran, hindi ako sumasang-ayon dito. Ang mga kamay ni Old Master Ferguson ay tumigas. Ang kanyang matalim na mata ay sumulyap sa kanya. Lumalim din ang boses niya. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa rin siya. Dahan-daang ngumiti si Nicole at nagsalita. Dapat mong subukan kung ang iyong pamamaraan ay magagawa para sa kanya. Dahil kinuha ko ang Stanton Corporation, naging abala ako na wala akong pakiramdam na mabawi. Kaya, wala talaga akong oras upang i-play ang boring na itong laro sa iyo. Gusto niya akong makipagtulungan sa kanya. Mangarap. Bakit ko dapat gawin ang isang mahirap, walang bunga, at nakapipinsalang bagay? Naisip ni Nicole. Kung ang bagay na ito ay tapos na, magkakaroon ka rin ng mga benepisyo. Medyo nagagalit ang tono ni Old Master Ferguson. Tinanong ni Nicole, ano ang mga benepisyo? Gusto mo bang maasar ka buong araw? Hindi mo ba siya gusto? Gaano karami ang malinaw na sinabi niya? Kung siya ay nagpasya na sirain si Eric, pagkatapos ay maalis niya ang kanyang nakamamatay ng isang beses at para sa lahat. Nag-isip si Nicole at inunat ang kanyang kamay, hinaplos ang rim ng tasa sa harap niya. Ang kanyang manipis na mga browser ay bahagyang niniting na parang iniisip niya kung sulit ba ito. Upang maging matapat, hindi lamang si Eric Ferguson, hindi ba sa tingin mo? Hindi inaasahan ng Old Master Ferguson na hindi interesado si Nicole. Mas mahirap siyang makitungo kaysa sa naisip niya. Huminga siya ng malalim. Dahil hindi mo nais na kumilos, pagkatapos ay makipagtulungan sa akin at alisin si Eric sa kanyang posisyon. Kukunin ko si Nathaniel na palitan siya. Pagkatapos nito, magiging kasiya siyang kooperasyon na pareho lang. Wow! Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ito ay lumiliko na ang susunod na tagapagmana ng Old Master Ferguson ay maasahing mabuti si Nathaniel Ferguson. Si Nathaniel ay isang disenteng tao, ngunit ang kanyang kakayahan at taktika ay mas mababa kay Eric's. Ang Old Master Ferguson ay tinutukoy na itulak ang Ferguson Corporation sa pagkamatay nito. Kabanata 807. Gusto lang kitang bantaan. Napaisip naman si Nicole at tumayo. Tungkol sa usaping ito, babalik ako at pag-usapan ito ng aking ama at kapatid. Chairman Ferguson, gabi na, kaya't aalis na ako. Ayaw makisali ni Nicole sa Ferguson Corporation. Si Old Master Ferguson ay talagang nawalan na ng malay.
Pagkatapos noon, tumayo si Nicole at sinulyapan si Logan. Nagmamadaling inabot ni Logan ang tungkod at naglakad papunta sa kabilang side para alalayan, balak niyang umalis ng mabilis. Tumigil ka nga dyan. Galit na galit si Old Master Ferguson. Puno ng galit ang maulap niyang mga mata. Nicole, kung hindi ka pumayag sa bagay na ito, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito. Alam kong deferment lang ito. Sino sa tingin mo ang sinusubukan mong lokohin? Para sa isang oras, ang kapaligiran sa silid ay malamig at solemn na. Bahagyang lumingon si Nicole. Ang kanyang kumikinang na mga mata ay lumubog na may malamig na layunin. Naalala niya ang ngiti niya. Hindi natinag ang mukha niya. Chairman Ferguson, are you trying to force me into this? Don't try to be smart. I'm not a fool. I don't even care for your tactics, so how could Eric Ferguson fall for it? Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Old Master Ferguson, na malakas na hinampas ang mesa at tumayo. Pangit at pula ang mukha niya. Bastos ka. Ni hindi ka man lang nagpapakita ng kagandahang loob at ng ahas na kausapin ako ng ganito. Huminto si Nicole. Kalmado pa rin ang tono niya. Kung hindi ka natutuwa sa ugali ko, pwede mong sabihin sa tatay ko at isabi na disiplinahin mo ako, pero ayoko nang mag-aksaya pa ng oras dito. Pagkatapos nun, tumalikod na si Nicole para umalis. Sa sumunod na segundo, bumukas ang pinto. Biglang may dalawang lalaking nakasuot ng itim sa pintuan. Bakas ng pagtataka ang mga magagandang mata ni Nicole. Mabilis siyang kumalma. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Logan ang isang kilati sa likod ng kanyang leeg sa sandaling iyon. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon niya. Sinong mag-aakala na si Old Master Ferguson ay maglalagay ng bitag para kay Nicole sa ganoong pampublikong lugar? Walang kamalay-malay na pinisil ni Nicole ang kamay ni Logan na nakaalalay sa kanya, saka siya tinitigan. Sa kapalihim na tumango si Logan. Pagkatapos ng mahabang panahon na magtrabaho para kay Nicole, alam ni Logan ang iniisip niya sa isang sulyap lang. Umupo si Old Master Ferguson at ngumiti ng tuso at nakakalibang. Matagal ko nang sinabi sa iyo na kailangan mong baguhin itong ugali mo. Kung hindi, magdusa ka. Nasa mood lang si Old Master Ferguson na turuan si Nicole ng leksyon dahil umaasa siya sa katotohanang mas marami siyang tao kaysa sa kanya. Lumingon sa kanya ang kumikinang na mga mata ni Nicole. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang arko. Chairman Ferguson, sinusubukan mo ba akong takutin na pumayag sa iyong mga kondisyon? Inilapag ni Old Master Ferguson ang tasa ng tsaa sa mesa. Malalim ang boses niya habang sinasabi, "Oo, pinagbabantaan kita." Natahimik si Nicole ng ilang segundo bago dahan-daang nagsalita. Do you have to go to this extent? Do you think that I'll compromise like this? Hindi lang ang Stanton Corporation sa mundo ang kayang makipagkompetensya sa Ferguson Corporation. Imbes na maghanap ng masuwayan at peligrosong katulad ko, bakit hindi maghanap ng masunurin? Isang mahinang nguso ang pinakawalan ni Old Master Ferguson. Ang lamig ng mukha niya. Dahil ang anak ng aso na iyon ay may gusto sa iyo na parang baliw, kaya ikaw lang ang makakasakit sa kanya. Hindi ko lang siya ipapawala sa Ferguson Corporation. Gusto kong iparamdam sa kanya na mas masahol pa sa kamatayan. Inilagay ko siya sa posisyon na ito ng aking sariling mga kamay, ngunit paulit-ulit niya akong kinontra, at ngayon ay nangangahas pa siyang. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap at hindi niya balak na magpatuloy. Pinaikit niya lang ang mga mata at walang humpay na tumingin kay Nicole. Anyway, you have to agree. If you don't, I think that your father will agree for your sake. Agad na lumungkot ang mukha ni Nicole at nanlamig. Nagyayelong mga mata niya. Binabalak ni Old Master Ferguson na hawakan ang kanyang ransom para hayaan si Floyd na pumasok at makitungo kay Eric. Gagawin ni Floyd ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Napaka-despicable nitong matandang anak ng aso. Nararapat siyang mamatay. Napaisip si Nicole. Kabanata 808 isang taong hindi mo kayang makigulo. Dapat naisip ni Nicole ng maaga. Paano masasabi ni Old Master Ferguson na hindi nakahanda ang gayong mga hindi makatwirang kondisyon? Marunong siya sa martial arts. Kung hindi nasugatan ang binti ni Nicole, maaari niyang talunin ang isa pang 10 tao.
Alam ni Old Master Ferguson na siya ay baldado at hindi makagalaw ng mabilis. Kaya, dalawang lalaki lang ang inihanda niya. Kung pumayag si Nicole na umalis si Logan sa simula, malamang na hindi hahayaan ni Old Master Ferguson na makatakas si Logan. Sa pag-iisip nito, agad na naunawaan ni Nicole ang ibig sabihin ni Old Master Ferguson. Ngumiti siya at tumingin sa gilid niya. Humakbang siya at lumapit kay Old Master Ferguson. Naging malumanay din ang tono niya sa sobrang bait. Old Master Ferguson, bakit mo ginagawang pangit ang sitwasyon? Kung may nagawa akong mali, masasabi mo lang ng tapat. Magbabago ako. Ngumisi si Old Master Ferguson. Nakita niya ang pagbabago ni Nicole at alam niyang natatakot ito. Nakahinga siya ng maluwag at ibinaba ang kanyang bantay. Mabuti naman at alam mo. Gusto ka ni Eric, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang salungatan sa iyo. Marahil ay nagkamali ka nitong isipin na ang pamilya Ferguson ay mahina, kaya't maaari kang mawalan ng lakas ng loob. Laging may mga taong mas mahusay at mas dakila, kaysa sa iyo, at hindi lahat ay magpapasaya sa iyo kung hindi ka anak ni Floyd Stanton, matagal na ako. Biglang lumapit si Nicole kay Old Master Ferguson, na ikinagulat niya kaya nang inag ang mukha niya. Itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at walang awa niyang binasag ito sa mukha nito. Hindi man lang umimik si Old Master Ferguson. Napilitan na siyang sumandal, at ang buong katawan niya ay natulala sa upuan. Sa huli, ang tungkod ay hindi nahulog sa kanyang mukha bagkus ay natigilan siya. Habang gulat na gulat si Old Master Ferguson, nakasunod na si Nicole sa likuran niya. Ang tungkod ay paalang at mabangis na pinigilan ang kanyang dibdib upang hindi man lang siya makagalaw. Sinamantala ni Logan ang pagkakataong puntahan at itali ang mga kamay ni Old Master Ferguson. Dahil sa walang awa na pagkilos na ito, pinandilatan siya ni Old Master Ferguson sa galit. Ang tungkod ni Nicole ay nakasandal ng husto sa kanyang dibdib. Mahigpit ang tono niya. Anong ginawa mo sa akin noon pa lang? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa pamilya Ferguson? Kung hindi lang ako naging bulag na magkagusto kay Eric noon, magiging karapat-dapat ka pa bang ikumpara sa pamilya Stanton? Napakalamig ng tono niya at walang respeto at napakagalang pa ni Nicole. Kung hindi niya napigilan ang kanyang init ng ulo para sa kapakanan ng kanyang katandaan, binugbog na lang niya ito kaagad. Gayunpaman, natatakot siya na ang isang suntok ay maging isang mamamatay tao. Hindi ba baldado ang paa mo? Tumawa si Nicole. Ako ay isang paylay, ngunit kahit na, hindi mo kayang guluhin ako. Iyon lang ang dapat niyang sabihin. Namutla sa galit ang mukha ni Old Master Ferguson. Bigla siyang napabuntong hininga at napatingin sa dalawang tao sa pintuan. Natigilan din sila sa eksenang ito dahil hindi nila inaasahan ang ganoong bigla ang paggalaw. Napabuntong hininga si Old Master Ferguson na para bang nahihirapan siyang huminga. Tumawa si Nicole. Stop pretending. You're in the pink of health. Sayang lang ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang mga Sorges ay nabubuhay magpakailanman. Unti-unting humina ang paghinga ni Old Master Ferguson. Lumalim ang kanyang tono at naging malamig. Anong gusto mong gawin? Fine, since nakuha mo na ako, tapos na ang negosasyon ngayon. Pwede ka nang umalis. Kinawit ni Nicole ang mga labi at nakangiting tumingin sa kanya. Umalis ka na. Sa tingin mo hahayaan na lang kita kapag nasa kamay ka na. Anong gusto mong gawin? Tila sigurado si Old Master Ferguson na walang gagawin sa kanya si Nicole. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Stanton ay may mataas na pagpapahalaga sa kanilang sarili, at palagi nilang minamaliit ang mga taong gumagamit ng maling paraan. Gusto kong sabihin kay Eric Ferguson ang mga bagay na ginawa mo sa kanya. Naninigas ang ekspresyon ni Old Master Ferguson. Bakas sa mata niya ang gulat. Hindi siya natatakot na malaman ni Eric na nakipag-ugnayan siya ng pribado sa ilang matandang kakilala, ngunit kung alam ni Eric na hinanap niya si Nicole, malamang na mababaliw si Eric. Kabanata 809. Kunin sila. Ang dalawang lalaking nakatayo sa pintuan ay naninigas pa rin doon habang nag-iisip kung pupunta at ililigtas si Old Master Ferguson. Utos ni Old Master Ferguson. Kunin mo sila. Kontrolin mo sila at huwag mong hayaang umalis sila sa lugar na ito. Nangingibabaw ang tono ni Nicole. Gusto kong makita kung sino ang nangahas.
Binitawan niya ang kanyang tungkod at naglakad sa kabilang side. Bagamat nasugatan ang kanyang binti, hindi ito nakaapekto sa kanyang maliksi na lakad. Ngumisi si Old Master Ferguson. Kung ganoon, may lakas ng loob ka bang gawin sa akin? Ibinaba ni Nicole ang mga mata at malamig na tumingin sa kanya. Siyempre I dare. Pagkatapos noon, inilabas ni Nicole ang kanyang tungkod at marahas na itinutok iyon sa kanyang upuan. Tumagilid ang upuan sa kabilang panig, at sa sumunod na segundo, may malakas na kalabog. Ang upuan kasama si Old Master Ferguson ay nahulog sa lupa. Marahas na nanginig ang katawan ni Old Master Ferguson, malamang sa galit. Masyadong nakakahiya. Humakbang ang dalawang bodyguard at akmang gagawa ng hakbang nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakita nila na malamig ang mukha ni Eric habang papasok siya. Sumunod naman si Toto sa likod. Nabigla siya at hindi nakaimik nang makita ang tagpong ito. Si Old Master Ferguson, na labis na kinatatakutan ng marami, ay nakahandusay sa lupa sa gayong gulo. Siya pa rin ba ang kahangahangang matanda? Nakatayo sa gilid si Nicole habang nakasaklay. Matangkad siya at mukhang napaka-elegante habang nakangiti siya. Maging ang kanyang buhok ay tila may kantab at napakaganda. Nakita ng dalawang bodyguard si Eric na parang nakakita lang ng multo. Mabilis silang umatras sa gilid at hindi nang ahas na guluhin siya. Nang makita ni Eric ang eksenang ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Haha! Ni hindi kayang harapin ni Old Master Ferguson ang isang baldado na si Nicole. Parang nag-overthink ako sa mga bagay-bagay. Agad namang nagiba ng tingin si Eric. May malamig na ngiti ang gilid ng labi niya. Mabagsik at solemn na ang mukha niya. Dahan-dahan siyang naglakad at tumingin kay Nicole. Lumalim ang magaan niyang ngiti. Mukhang gumaling ka ng maayos. Ngumiti si Nicole at nagtaas ng kilay. Well, salamat sa buong pamilya mo na laging nag-iisip tungkol sa akin, dapat mas mabilis akong gumaling. Napatingin sa kanilang dalawa ang matandang nakahandusay. May leisure pa silang makipag-chat. Galit na galit si Old Master Ferguson kaya sumakit ang anit niya. Eric, bulag ka ba? Narinig ito ni Eric at tumingin siya kay Old Master Ferguson mula sa itaas. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa na may casual na postura. Mukha siyang hindi mapakali. Isang malupit na liwanag ang sumilay sa kanyang marangal at katanji tanging mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Malamig ang ngiti sa gilid ng labi niya. Lubog ang kanyang mga mata. Old Master, you're not in good health so why are you still out and about? Mukhang hindi ka inalagaan ng butler. I'll make sure to get you a better butler. How dare you? Nanginginig sa galit si Old Master Ferguson. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon, ngunit namumula na ang kanyang mukha. Siyempre, naglakas loob si Eric na gawin iyon. Ano ang hindi niya nang ahas na gawin? Hanggang ngayon, walang makakapagbanta kay Eric Ferguson. Hindi nagtanong si Eric kung ano ang nangyari at hindi na kailangan pang magsalita. Anyway, ang sitwasyon ay malinaw bilang araw. Hindi si Nicole ang naliligaw. Inabot niya at binuhat si Old Master Ferguson. Malakas ang kanyang aura, at walang bakas ng lamang sa kanyang mga kilos. Agad namang lumapit si Toto para tumulong. Kinalas niya si Old Master Ferguson mula sa upuan at kinokontrol siya sa kanyang tabi. Pagkatapos ay pilit niyang pinalabas si Old Master Ferguson sa silid ng hakbang-hakbang. Tumigil sa paglalakad si Toto nang madaanan niya ang dalawang bodyguard. Hindi pa rin ba kayo umaalis? Nagkatinginan ang dalawang lalaki at agad na umalis. Sila ay orihinal na mula sa club na ito at hiniram ni Old Master Ferguson upang takutin si Nicole. Tiyak na ayaw nilang masangkot sa mga panloob na gawain ng dalawang pamilyang ito. Ang pamilya Stanton at ang pamilyang Ferguson ay hindi mga taong kaya nilang guluhin. 3 na lang ang natira sa private room. Malamig na ngumiti si Nicole. Walang ekspresyon ang mukha ni Logan na determinadong protektahan siya. Nena si Eric nang makita si Logan doon. Ang ilalim ng mga mata ni Eric ay naglabas ng lamig. Bigla siyang tumawa. Masyadong may sakit si Old Master Ferguson, kaya huwag mo itong isapuso. Kabanata 810. Mga paraan ng pagbabagong anyo. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Nais ng Old Master Ferguson na makasama ako kay Nathaniel na alisin ka sa iyong posisyon.
Ang malalim na mga mata ni Eric ay lumubog, ngunit ito ay para lamang sa harap na bahagi ng pangungusap. Di nagtagal, ngumiti si Eric ng walang ingat at walang pag-iingat. Pagkatapos ay paumanhin upang mabaigo. Si Nathaniel ay kamakailan lamang ay nakikipag-date sa ibang babae, at labis silang nagmamahal. Bahagyang natigilan si Nicole. Hindi niya napansin na inilipat niya ang focus. Napakausisa niya at tinanong, sino ito? Hindi ito itinago ni Eric sa kanya. Ang dating asawa ni Keith, ang nakakainis na babaeng iyon. Ang mukha ni Nicole ay agad na tumigas. Ang relasyon na ito ay medyo komplikado, di ba? Kaagad, nagkaroon siya ng halo-halong damdamin sa kanyang puso. Gayunpaman, pareho silang nag-iisa, kaya walang pamuna. Ang uri ng nasugatan na babae tulad ni Livia na nakikipag-date sa isang playboy tulad ni Nathaniel ay magtatapos ng mas nasira kung siya ay nakulong sa pag-ibig na iyon. Gusto mo bang pumunta? 2 beses na magtanong si Eric bago bumalik si Nicole. Siyempre, sa pamamagitan ng paraan, kung ang matandang Master Ferguson ay muli, hindi ako magiging magalang. Huwag isipin na ibibigay sa kanya na may karapatan. Tumanggo si Eric. Hindi na kailangang magalang. Huwag kang mag-alala, napaka-proteksyon ko. Sinusubukan niya akong pukawin. Naisip ni Nicole. Dagdag pa ni Eric, sa iyo. Pagkatapos nito, biglang yumuko si Eric at kinuha siya. Natigilan si Nicole. Eric Ferguson, sa kamatayan kasama mo. Nag-short si Eric at sinabi sa isang mababang tinig, sige ito ay sumpa. Nararamdaman ko na ang iyong pagmumura ay tunog na kaaya-aya. Gaano kahihiyang. Walang sino man ang may mas makapal na balat kaysa kay Eric Ferguson. Pumunta si Eric sa ibaba gamit ang elevator, kung saan naghihintay ang sasakyan ng pamilya Stanton sa labas. Sumunod si Logan. Siya ay isang katulong lamang at hindi mapigilan si Eric Ferguson. Inilagay ni Eric si Nicole sa kotse, naabot, at hinawakan ang kanyang ulo. Magiliw ang tingin niya. Narito ang iyong regalo. Pagkatapos ay kinuha ni Eric ang isang macelan na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito upang ibunyag ang isang kulay rosas na kwintas na brilyante. Napakaganda nito na hindi mailipat ni Nicole ang kanyang tingin. Ilang sandali si Nicole. Isinuot na ito ni Eric sa kanyang leeg ng walang pangalawang pag-iisip. Ang kanyang mahabang leeg ay patas at payat. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang pag-uugali ay perpekto, siya ay mukhang napakarilag na nakasuot ng kwintas. Nasiyahan si Eric. Ang kanyang itim na mata ay napuno ng init. Pagkatapos ay umatras siya. Palm. Mabilis siyang umalis, hindi nagbibigay sa kanya ng oras upang tumanggi. Hindi alam ni Nicole kung paano magreaksyon. Ano ang isang nakakainis na bastos? Labis siyang hindi nagsalita. Siya ay immune sa gayong mga luho na regalo at hindi inilipat ng 8 figure na presyo ng tag. Gayunpaman, ang kwintas na ito ay talagang lubos na dinisenyo at medyo pamilyar. Tila ito ay isang pribadong modelo ng koleksyon ng isang high-end luxury brand na lagi niyang nagustuhan mula sa ibang bansa. Ito ay isa sa uri nito sa mundo. Tumingin si Nicole sa kahon. Ang mga titik dito ay talagang ang tatak na nahulaan niya. Wow! Nagustuhan ito ni Nicole sa isang instant. Ayaw niyang may utang sa kanya, kaya inilipat niya ang pera kay Mitchell. Si Mitchell ay nasa opisina nang matanggap niya ang malaking halaga ng pera. Nabigla siya sandali. Nang maglaon, nang malaman niya na ang taong naglipat ng pera ay si Nicole, ang kanyang puso ay mas nabalisa. Bago siya magkaroon ng oras upang tanungin si Nicole tungkol dito, nakita ni Mitchell na tinanong siya ni Eric na ayusin ang isang silid ng pagpupulong at maghanda para sa isang emergency meeting. Agad na nagpunta si Mitchell upang ayusin ito. Nang bumalik si Eric, nagpunta si Mitchell. Pangulo. Nanguna si Eric at naglakad sa harap kasama si Toto sa paghatak. Itinuwid niya ang kwelyo niya. Medyo malamig ang tono niya. Nakuha mo na ba ang listahan ng mga tao ng Old Ferguson? Sagot ni Mitchell, oo, nasa kamay na ito, ngunit may mga pinuno ng departamento sa kanila. Ang mga pangunahing department ay napakalinaw sa kanilang tindig. Ito ay ilang mga lumang shareholders ay hindi maaaring umupo. Gumawa ng isang malaking pag-aalsa, ngunit wala sa mga taong ito ang banta sa iyo. Kabanata 811. Obviously hate you.
Malalim ang features ni Eric habang inihilig ang ulo para tingnan si Mitchell. Nakikipagtulungan ba si Nathaniel? Oo, napaka-cooperative niyong Master Nathaniel. Isa lang ang hiling niya, na tumulong kang itago ang kanyang bagay. Hindi inaasahan ni Mitchell na determinado si Nathaniel na gumawa ng personal appearance sa entertainment industry kaya sumuko pa siya sa paggalugad. Gustong-gusto ni Nathaniel ang babaeng iyon kaya ayaw niyang ilantad sa publiko ang pagkakakilanlan nito. Iyon ay dahil kapag hinukay ng mga netizen ang kanilang nakaraan, malamang doon na magtatapos ang kanilang relasyon. Ngumisi si Eric. Sige. Pero kung maglakas loob siyang saksakin ako sa likod, kukunin ko ang babaeng iyon na pakasalan muli si Keith. Sumagot si Mitchell, yes, sir. Ito ay talagang nagpapahirap. Malamang mababaliw si Nathaniel pagkatapos niyang marinig iyon. Pinunasan ni Eric ang kanyang glabela. Lumapit si Toto sa gilid. Mr. Ferguson, gusto ba ni Miss Stanton ang Reg Along iyon? Find more gifts for her. There will always be one na magugustuhan niya. Nagulat si Toto sa matapang na pahayag na ito, ngunit kalaunan ay nakaramdam siya ng labis na paghanga. Wala talagang dahilan para hindi mahabol ni Eric Ferguson ang isang babae. May pumasok sa isip ni Mitchell. Agad siyang nagsalita, President, kakalipat lang ng pera ni Miss Stanton. Pagkatapos noon, tumahimik ang opisina. Naramdaman ni Mitchell na nanginginig ang anit niya. Ang kanyang mga salita ay tulad ng paghagis ng isang balde ng malamig na tubig sa dalawang madamdaming tao. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Mitchell. Hindi niya posibleng lunukan ng pribado ang malaking halagang $50 milyon. Binigyan siya ng blankong tingin ni Toto bago ito ngumiti kay Eric. Mr. Ferguson, baka nagustuhan ito ni Miss Stanton ng sobra at nakahanap ng dahilan para itago ito. Napakamalayo ng dahilan. Kailangan pa ba ni Nicole Stanton ng dahilan kung may gusto siyang itago? Halatang galit lang siya sa kanya. Ang mga itim na mata ni Eric ay napakalalim, tahimik, at malamig. Mag-meeting tayo. Stanton Mansion. Pagkabalik ni Nicole, pinauwi niya si Logan sa driver. Dahan-daang naglakad si Nicole sa paligid ng bakuran gamit ang kanyang tungkod. Mukhang naalarma ang butler sa gilid. Miss, bakit kailangan mong pahirapan ang sarili mo? Sagot ni Nicole, sinabi din ng doktor na mag-ehersisyo pa ako. Sabi ng mayordomo, madulas ang sahig, kaya't sa sala tayo mamasyal. Ang init doon. Naisip ni Nicole na may katuturan, kaya sinundan siya nito sa loob. Bago makarating si Nicole sa pinto, narinig niya ang halakhak. Mukhang nandito si Julie. Jules. Sagot ni Julie at inilabas ang ulo sa kusina. Lil-en, personal na nagluluto si Uncle Floyd. Nagtaas ng kilay si Nicole. Talaga. Ipinasa na ni Floyd kay Kai ang mga tungkulin sa kusina sa mga araw na ito, kaya bihira na siyang magluto ng marami. Hindi inaasahan ni Nicole na magiging ganoon kainteresado si Floyd ngayon. Ngumiti si Floyd at lumabas. Naging maayos ba ang usapan? Ano ang sabi ng Golden Sea Corporation? Tumawa si Nicole. Ang taong pumunta sa akin sa ilalim ng pagkukunwari ng Golden Sea Corporation ay si Old Master Ferguson. Saglit na lumubog ang mukha ni Floyd. Ano? Maikling kwento ni Nicole. Siyempre, hindi rin niya pinansin ang pink diamond necklace. Ang mukha ni Grant ay naging pangit nang siya ay bumaba mula sa itaas, ngunit ang kanyang mahusay na paglilinang ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mawalan ng galit sa kanyang sariling tahanan. Hindi nagpapigil si Floyd at lumabas na bitbit ang spatula habang suot pa rin ang apron. I fight with that old geezer. Nagmamadaling lumapit si Nicole para pigilan siya. Tay, naayos na lahat, kaya hindi na kailangan. He still dares to make a move on you. Do he really think that this is 30 years ago when he had all the power? Namula ang mukha ni Floyd sa galit. Isang buong oras siyang nagmura bago unti-unting hamupa ang kanyang galit. Buti na lang at nasa kusina pa si Kai kaya nakahanda na ang pagkain. Malungkot ang ekspresyon ni Julie hanggang sa hapunan. Seryoso, totoo bang papalitan ng Ferguson Corporation ang kanilang pinuno? Kabanata 812. Sulitin ang isa sa panganib. Kumunot ang noo ni Kai, I don't think it's go to that point. Do you think that Eric Ferguson is a softie if Ferguson Corporation's leadership can change so easily?
Pinaikit ni Floyd ang kanyang mga mata sa galit. Paano kung samantalahin natin sila sa panganib at pahirapan sila ng kaunti? Tila may sama ng loob talaga si Floyd. Walang magawa si Nicole. Hindi ganoon kadali. Sa tingin ko alam ni Eric ang kinaroroonan ni Old Master Ferguson tulad ng likod ng kanyang kamay. Hindi siya magiging hindi handa. Biglang nagsalita si Grant, na nanahimik, hindi naman totoo iyon. Kung mag-strike tayo, baka magkaroon tayo ng chance na manalo. Napatingin si Floyd sa kanyang panganay na anak na may kasiyahan. Sure enough, ang kanyang panganay na anak ay katulad niya, hindi katulad ni Kai, na alam lamang na sirain ang kanyang prestige. Huminto si Nicole. Kung noon pa man, siguradong magagawa natin iyan, pero pagkatapos ng araw na ito, sana manalo si Eric. Kung nanalo si Eric, magagalit si Old Master Ferguson sa ganoong paraan, makakaganti siya. Sina Grant at Floyd ay tumingin sa kanya na may bahagyang kawalang kasiyahan at nais siyang hikayatin na huwag maging emosyonal. Gayunpaman, tapat na nagsalita si Nicole. Gusto ni Old Master Ferguson na hilahin siya pababa, kaya hindi natin hahayaan ang matandang geezer na iyon. Kailangan nating hayaan si Eric na manatili sa ganoong posisyon ng matatag. Tumanggo sina Floyd at Grant bilang pag-unawa. Parang may katotohanan ito, pero parang may mali. Kinain ni Kai ang steak sa harap niya at nginuya ng ilang beses. Overcooked ba ang steak na ito? Huminto si Nicole. Si Julie ang gumawa niyan. Natawa si Julie, nahihiya. Sorry, ako. Nagmamadaling pinutol ni Kai habang sinusubukan niyang tabyusan ang sarili. Gustong-gusto ko ang overcooked steak. Mayroon itong mahusay na texture at kamangha-manghang lasa. Walang imak lang sina Floyd at Grant. Maging si Nicole ay tumitig sa isang blankong titig. Pagkatapos kumain, naglibot sandali sina Nicole at Julie sa sala. Nahihiyang sumunod si Kai sa likod. Paminsan-minsan, hinahain ni Kai ang mga babae ng ilang prutas at merienda. Napaka-attentive niya. Siyempre, alam ni Nicole kung sino ang target ni Kai. Nakaramdam din ng hiya si Julie at namula. Gabi na noon. Gusto nang umakyat ni Nicole para magpahinga kaya agad na tumayo si Kai. Handa na ang guest room. Katabi lang ng kwarto ko. Sinadya ni Kai na ay refurbished ang study niya sa guest room dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Ngumisi si Nicole at nagsalita sa mahinang tono. Jules, tara na, matulog na, matagal na tayong hindi nag-uusap. Tumanggaw si Julie. Okay. Nanigas ang mukha ni Kai. Nakanganga ang mga ngipin niya habang nakatingin kay Nicole, ang manggugulo. Lil-en, ikaw. Nagkunwaring walang alam si Nicole. Ano? Pilit na ngumiti si Kai. Kanina lang kayo nag-uusap ng mga babae. Paano mo nasasabing matagal na kayong hindi nag-uusap? Tumawa si Julie. Ito ay hindi isang usap, kung ito ay hindi tama bago ang oras ng pagtulog. Mariing tumanggo si Nicole. Anyway, walang pagmamadali sa sandaling ito. Masyado lang makasarili si Kai. Magkahawak kamay ang dalawang babae na umakyat sa itaas. Nakatingin lang si Kai at bumubulong sa likod. Shall I chat with you ladies? Aalis na ako pagkatapos. Lumayo. Sabay na nagsalita ang dalawang babae. Nadismaya si Kai. Ang isa sa kanila ay ang kanyang kapatid na babae na alam lamang kung paano lumikha ng gulo, at ang isa pa ay ang kanyang minamahal na alam kung ano ang gusto niya. Hindi niya talaga kayang saktan ang sinuman sa kanila. Umakyat sina Nicole at Julie at sinimulan ang kanilang nakakapagod na skincare routine, pagkatapos ay nag-apply ng mask. Nakahiga sila sa mainit na balkonahe kasama si Tiger, na nagpapatugtog ng nakapapawi na musika. Ito ay isang napaka-relaxing sandali. Buti na lang nagre-ring ang phone ni Julie. Kumunot ang noo ni Julie at naiinip na kinuha iyon. Nang makita niya ang caller ID, nagmura siya at pinatay iyon. Naguguluhan si Nicole. Anong mali? Patuloy akong hinahanap ni Roman para humiram ng pera, at hinihintay niya ako ngayon sa aking pintuan. Kabanata 813. Natagpuan sa basura. Medyo nagulat si Nicole. Humiram ng pera. Bumantong hininga si Julie at hinaampas ang kanyang bahagyang kulubot na mask. Ang Roman ay may utang na malaking halaga ng mga bayarin sa parusa, kaya't desperado siya at lumapit sa akin upang humingi ng tulong. Nakita ko na medyo kaaya-aya, kaya't binigyan siya ng isang halaga ng pera.
Ngunit hindi niya kinuha ang perang ito upang mabayaran ang parusa at ginamit ito para sa ipinagbabawal na gamot. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa pagkabigla. At pagkatapos ano? Si Julie sneered. Nang malaman ko, tinawag ko ang pulisya. Nakalock siya ng ilang araw at humingi ulit ng pera sa paglabas niya. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Kaya, nagtatago ka rito. Si Julie ay nagbulong, iginiit ni Kay na inanyayahan ako na magtago ng ilang araw. Sa ganoong paraan, hindi siya makagambala at gumawa ng isang baliw. Tumanggo si Nicole. Dapat ka lang manatili dito. Hindi pa rin ako lilipat, kaya maaari nating panatilihin ang bawat isa as kumpanya. Hindi sumagot si Julie at nagbuntong hininga. Paano ko nahanap ang gayong vermin mula sa basura sa unang lugar? Bulag talaga ako. Sa ibabaw, si Roman ay mukhang isang disenteng tao, ngunit napakasama niya sa likod ng mga eksena. Sinabi ni Nicole, sa kabutihang palad, ikaw ay nag-break ng maaga. Kung hindi, mas maaga siyang i-drag ka sa kanya. Bumantong hininga lang si Julie at naisip kung paano mababago ang mga tao nang napakabilis at kung gaano ito marupok. Matapos malaman ang Roman sa loob ng 5 o 6 na taon, hindi napansin ni Julie na siya ay tulad ng isang masamang tao. May naalala si Julie at tinanong, parehong si Eric at Clayton ay medyo disente, ngunit alin sa palagay mo ang mas mahusay? Ang tanong na ito ay tumama kay Nicole sa ulo. Ginawa ni Nicole ang kanyang sarili bilang kalmado hanggat maaari. Ano ang kaugnayan sa akin kung disente o hindi? Kailangan mong pumili ng hindi bababa sa isa sa kanila, di ba? Hindi ka maaaring manatiling walang hanggan. Hindi mo ba laging gusto na tumanda sa iyong iba pang kalahati? Kung tiningnan ni Julie si Nicole sa sandaling ito, napansin niya na ang mga mata ni Nicole ay masamang tumingin. Hindi, naramdaman ko ngayon na ang pagtanda na may isang grupo ng mga tao ay mas mahusay. Natahimik ang silid. Walang ideya si Julie kung ano ang sasabihin sandali. Isang taon lamang ito, ngunit mabilis na nagbago si Nicole. Maaari kong sabihin na si Clayton ay interesado sa iyo. Kilala mo ba siya? Tahimik sandali si Nicole at umiling-iling. Binibigyan ni Clayton ang impresyon ng pagiging mainit at maaasahan, ngunit hindi ko lang makita sa pamamagitan niya. Mas gusto ko ang kanyang anak na mas mahusay. Nagtataka si Nicole kung ang witty Lil Michael ay na-reprimand ngayon. Matapos tanggalin ng 2 kababaihan ang kanilang mga maskara, wala silang lakas upang magpatuloy na manatiling huli, kaya't pareho silang natulog. Sa loob ng ilang araw, maaari nang maglakad si Nicole sa kanyang sarili nang wala aalay. Ang proyekto sa Sun City ay medyo mahirap pa rin, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pagsisimula ng konstruksyon. Naglalagay din si Jacob Cook ng mas maraming pagsisikap upang mapanood ang pag-unlad. Nais ni Nicole na pumunta sa opisina ng umaga, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Livy Aliman. Ang unang panahon ng aming palabas ay matagumpay na natapos. Miss Stanton, nais mo bang sumali sa aming pagdiriwang? Napakabait ni Livy na aanyayahan siya, kaya hindi tumanggi si Nicole. Ano pa, namuhunan si Nicole sa firm ng batas at networking ni Livia, kaya kung hindi siya nagpakita, hindi maiiwasang magdulot ito ng maraming hindi kinakailangang haka-haka. Sagot ni Nicole. Oo naman. Matapos ang napakaraming araw na inip, talagang kailangan ni Nicole ng isang kaganapan upang makapagpahinga. Ipinadala ni Livia ang oras at ilagay kaagad pagkatapos. Nakita ni Nicole na ito ay ang hotel na malapit sa set. Hindi ito masyadong malayo. Kaagad, nakuha ni Nicole ang driver na lumingon at dumiretso sa nakatakdang lokasyon. Sa sandaling lumabas si Nicole sa kotse, nakita niya ang isang pamilyar na taong nakatayo doon na mukhang siya ay lumabas lamang pagkatapos ng talakayan sa negosyo. Nakipagkamay siya sa isang tao at nagpalitan ng mga kasiyahan. Nagkataon, ang taong iyon ay walang iba kundi si Clayton Sloan. Kabanata 814. Gusto kong makilala ang iyong mga kaibigan. Si Nicole subconsciously sumakay sa kotse. Kahit papaano, naramdaman niya ang isang maliit na hindi komportable na nag-iisa kay Clayton. Mayroon pa ring iba't ibang mga mensahe ng pagbati na ipinadala sa kanya ni Clayton sa kanyang telepono. Karaniwan, ipinadala niya sa kanya ang higit sa 12 ng mga mensahe sa isang araw, at sumagot lamang siya sa ilan sa kanila nang magkaroon siya ng oras.
Karamihan sa oras, hindi pinansin ni Nicole ang mga ito. Ang sigasig ni Clayton ay masyadong halata. Kung tinanggihan ni Nicole si Clayton ng paulit-ulit, masasaktan lang ang ugnayan sa kanilang dalawa. Hindi man banggitin, na-save niya ito. Utang sa kanya ni Nicole, ngunit ayaw niyang ilaan ang sarili sa kanya bilang pagbabayad. Sa kabutihang palad, hindi siya napakapangit upang subukang makipag-date sa kanya. Comfortable siyang mag-isa. Hindi alam ng bagong driver kung bakit lumabas si Nicole sa kotse at bumalik sa loob. Bigla, naalala niya ang kanyang pagsasanay sa onboarding ng butler na nagsasabi na bilang isang driver, kailangan niyang gawin ang inisyatibo upang buksan ang pintuan para sa binibini kapag siya ay bumaba. Hindi niya dapat hayaan siyang buksan ang pintuan upang magpatuloy sa sasakyan. Kung hindi man, ito ay ang kanyang dereliction ng tungkulin. Nabigla ang driver at naisip, marahil. Sinubukan niya ako. Tumakbo siya palabas ng kotse nang hindi nagsabi ng isang salita. Naglakad ang driver sa likuran ng pintuan ng kotse na may isang kamay sa likuran ng kanyang likuran habang ang isa pang kamay ay hinayla ang pintuan upang buksan. Miss, please. Bago magreaksyon si Nicole, nakita niya iyon. Biglang hinayla ang pintuan ng kotse. Nakita rin niya si Clayton, na nangkataon na tumingin. Para sa isang panahon, si Nicole ay napaka-hindi nagsalita. Kumilo si Clayton nang makita si Nicole. Ang kanyang mga mata ay naiilawan, at gumawa siya ng isang hakbang patungo sa kanya. Nakita ni Nicole na wala nang itago, kaya't wala na siyang magawa at lumabas ng kotse. Ang driver ay napaka-maalalahanin at protektado ang kanyang noo. Napangiti si Nicole nang walang magawa at tumingin sa bagong driver. Sigh. Nicole, bakit ka nandito? Mas mahusay ba ang paa mo ngayon? Si Clayton ay may marangal at malinaw na pag-uugali. Siya ay mainit-init at katamtaman, at nang tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin lamang sa kanya, na mas mabilis na matalo ang kanyang puso. Ngumiti si Nicole. Mas mahusay ngayon. Hindi ito isang problema na maglakad ng normal. Ang palabas na namuhunan ay may hawak na pagdiriwang at inanyayahan akong sumali sa saya. Masyado akong nababato sa bahay, kaya't napunta ako upang suriin ito. Nag-isip si Clayton na kunin ang kanyang bag sa backseat, pagkatapos ay hindi sinasadya na tumungo at hinawakan ang kanyang braso. Si Nicole ay bahagyang mas mabagal. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang walang pag-iingat na hakbang upang maiwasan ang kanyang kamay. Ibinigay sa kanya ni Clayton ang bag. Tumingin siya ng isang maliit na hindi mapakali at hiniling sa kanya ang lokasyon. Tumahimik siya at sinabing, mas mahusay kung dalhin kita doon. Napangiti si Nicole ng mahina. Okay lang, maayos na ang paa ko. Kung hindi, hindi ako papayagan ng aking ama na umalis sa bahay. Malumanay na ngumiti si Clayton. Ngunit gusto kong makilala ang iyong mga kaibigan kung maaari. Tahimik sandali si Nicole. Hindi naramdaman ni Clayton ang hindi bababa sa bigo. Ito ay parang alam niya na ang kanyang pagkadismaya ay hindi kinakailangang matupad ang kanyang nais. Siya ay may sapat na paghahanda sa pag-iisip. Ang industriya ng libangan ng Medianya ay may malaking potensyal na pag-unlad. Karaniwan itong pangkaraniwan na umasa sa industriya ng libangan upang masira ang mga hadlang sa klase. Ito ay nangyayari lamang na mayroon akong ilang mga plano sa pamumuhunan na may kaugnayan sa industriya ng libangan, kaya alalahanin mo kung gagamitin kita. Kilalanin ang industriya. Ang paliwanag ni Clayton ay opisyal at sapat na pag-unawa. Bagaman hindi alam ni Nicole kung gaano ito totoo, ginawa pa rin itong huminga siya ng isang buntong hininga. Ito ay isang mahusay na kapaki-pakinabang na kondisyon, kaya syempre, hindi niya iniisip. Syempre, hindi ko iniisip. Ito ay isang maliit na pagdiriwang, kaya walang masyadong mahalaga dito. Sa susunod, kung may iba pang mga aktibidad, tiyak na tatawagan kita. Si Nicole ay labis na masigasig at mapagbigay. Kung maaari siyang gumamit ng pera upang maibalik ang pabor, ganap niyang maunawaan ang pagkakataon. Hindi siya magiging kuripot sa anumang pera o mapagkukunan. Mainit na ngumiti si Clayton at taos puso habang tumanggo siya. Bigla, inabot niya ang isang strand ng kanyang buhok na hinaipan ng hangin sa likuran ng kanyang tainga. Ang kanyang mga paggalaw ay sobrang casual, walang ingat, at napakabanayad. Kabanata 815. Pinalayas. Hindi ito napansin ni Nicole.
Kinuha niya ang bag at pinapasok si Clayton. Habang naglalakad sila, ipinakilala ni Nicole kay Clayton ang kasalukuyang sitwasyon ng entertainment circle. Bagaman hindi ko masyadong alam ang bilog na ito, nabalitaan ko na ang mga awtoridad ay nakatutok sa mataas na sweldo para sa mga pelikula dito. Kaya, ang ilang mga artista ay hindi maaaring magtaas ng kanilang mga presyo ng masyadong mataas. Maaari nilang mapabuti ang kalidad ng mga pelikula. Ang pelikula o gumamit ng ibang mga channel para ilipat ang pera sa mga artista sa madaling salita, ang negosyong ito ay mapanganib pa rin. Tumango naman si Clayton. I've heard about this. Ilang sikat na stars dati ang nag-crash at nasunog. Ang kanilang katauhan ay gumuho at idinawit pa ang mga pelikulang kinaroroonan nila para hindi may broadcast. Kaya naman nanonood na lang ako at naghihintay ng tamang sandali. Nakalimutan ni Nicole na si Clayton ay isang tunay na mamumuhunan. Kung talagang interesado siya sa showbiz, malamang matagal na niya itong inimbestigahan. Tila ang excuse na nakita niya kanina ay excuse lang kung tutuusin. Sa ilang sandali, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Nicole at medyo nabigo. Napansin ni Clayton ang pagbabago ng mood ni Nicole at sandali siyang nataranta. Naisip niya ang pag-uusap nila kanina at hindi niya alam kung ano ang nasabi niyang mali para bigla siyang magmukhang disappointed. Pansamantalang nagtanong si Clayton, mayroon bang mga sikat na bituin na gusto mo? Natigilan si Nicole at binilisan ang paglilinaw sa sarili. I don't follow any stars. I'm not a silly girl who gets smitten by looks. I'm the richest young woman who wants to concentrate on my career. Biglang tumahimik sa loob ng elevator, at hindi napigilan ni Clayton na matawa. Oo, nakikita ko iyon. Nakita ni Nicole na tumatawa ng ganun si Clayton at biglang nabulunan. Masasabi niya ba talaga? Malinaw na nagsisinungaling siya. Kalimutan mo na ito, gumagamit lang ako ng mga katotohanan para patunayan ang sarili ko. Ayaw na niyang magsalita. Pagdating ng elevator, nakita nila ang designated hall at may nakita silang gumagala sa labas. Medyo pamilyar ang likod ng taong iyon. Lumapit si Nicole para tingnan. Di ba si Keith Ludwig iyon? Natural na nakita rin siya ni Keith pati na rin si Clayton na nasa likod niya. Ang kanyang mukha ay kakaiba at komplikado. Inalis niya ang tingin niya at tumingin kay Nicole. Ano ang isang pagkakataon? Napatingin si Nicole sa loob. Napakasigla sa loob, ngunit may nagbabantay sa pasukan, kaya hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Hindi na nakapasok si Keith at nag-aalalang naghihintay lang sa labas. Biglang tumawa si Nicole. It's not a coincidence. Inimbitahan akong pumunta, pero ikaw. Bahagyang tumigas ang ngiti ni Keith. Pakiramdam niya ay tinatapakan ang kanyang puso ng 10,000 kabayo. Gustong-gusto talaga ni Nicole na magsabi ng mga masasakit na salita na tumatak sa puso ng mga tao. Si Eric lang ang nakatiis nito. Umubo si Keith at gustong humanap ng dahilan para ipaliwanag ang sarili. Ako. Ang porter sa pinto ay mataktikang lumapit at pinagbuksan siya ng pinto. Miss Stanton, mangyaring pumasok. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Keith. Ipinaliwanag ng porter, pumasok si Mr. Ludwig para manggulo at sinaktan pa ang isang tao, kaya kinailangan siyang paalisin ng direktor at producer. Ha. Ang pangit ng mukha ni Keith na parang natapakan lang ang dumi. Malamig niyang tinitigan ang porter. Kailangan mo bang sabihin ng malinaw? Natakot ang porter kay Keith at napaatras ng 2 hakbang sa kaba. Tumawa si Nicole. Sino ang sinusubukan mong takutin, Mr. Ludwig? Pasok muna kami. Pagkatapos noon, tumingin muli si Nicole kay Clayton. Kadalasan, ang isang babae ay isasama sa isang bulwagan ng isang ginoong humawak sa kanyang braso. Nag-alinlangan si Nicole, ngunit humakbang na si Clayton at iniunat ang kanyang braso. Dahil ito ay etiquette, hindi ito pinansin ni Nicole. Papasok pa lang sila, sumunod si Keith sa likuran at ngumiti ng nakakaloko. Nicole, ihatid mo ako sa loob. Mas gugustuhin ni Keith na dukitin ang kanyang mga mata kung kailangan niyang tumayo sa labas at panoorin habang ang dalawa sa loob ay nagiging intimate sa isa't isa. Kabanata 816. Sinabi niya na namimiss ka niya. Ang ngiti ni Nicole ay makabuluhan. Sa palagay mo posible. Nasa tabi siya ni Livia mula sa simula. Kinagat ni Keith ang kanyang mga labi,
Sumulong, at sinabi sa isang tono na ang dalawa lamang ang maaaring makarinig, kung hindi man, kukunin ko si Eric na lumapit at dadalhin ako. Hindi lamang siya gagawa ng problema at talunin ang mga tao. Magkakaroon ng mga kaguluhan. Pagkatapos, sumulyap si Keith nang may kahulugan kay Clayton, na nasa tabi niya. Mapahamak ito. Kailangan ni Keith Ludwig ng isang mahusay na pagkatalo. Ilang sandali, ang puso ni Nicole ay bumilis. Paano niya ako bantayan? Gayunpaman, naniniwala siya sa mga salita ni Keith. Ang pag-uugali ni Eric ay talagang may kakayahang mga bagay na iyon. Bagaman hindi sila tumawid sa isa't isa, sa sandaling ginawa nila, ipahiwatig nito ang iba at maging sanhi ng hindi maibabalik na pinsala na pinilit ni Nicole ng isang ngiti. Pagkalipas ng ilang segundo, tumingin siya sa likod ng porter. Hayaan mo si Mr. Ludwig. Hayaan mong tumawag. Pagkatapos nito, lumingon si Nicole at umalis na parang natatakot siyang makuha ang bubblegum na ito na nadikit sa kanyang sapatos. Wala namang nagtanong kay Clayton. Matapos silang pumasok, tama ang temperatura at hindi masyadong malamig. Siya ay napakamaalalahanin upang matulungan siyang tanggalin ang kanyang jacket at ibinigay ito sa waiter sa gilid. Ngumiti si Nicole at nagpasalamat sa kanya. Nang malapit na siyang pumili ng isang baso ng pulang alak, pinigilan siya ni Clayton. Nabawi mo na lang ang pinsala sa iyong paa, ngunit umiinom ka pa rin ng gamot, di ba? Hindi ka dapat uminom ng alak. Ngumiti si Nicole at tumanggo ng maligaya. Ang aksyon ni Clayton ay maalalahanin, mainit-init, at nakakapresko. Dinala siya ni Clayton ng isang baso ng soda mula sa gilid. Kinuha ito ni Nicole at ngumiti. Bago siya makapasok sa loob, nakarinig siya ng isang tinig na unti-unting lumapit mula sa hindi kalayuan. Nikki, gaano katagal ito mula nang magpakita ka? Namiss kita hanggang kamatayan. Si Nathaniel ay nagsuot ng itim na suit. Mukha siyang gwapo, matangkad, at tuwid, tulad ng isang prinsipe na naglalakad palabas ng isang fairy tale. Hindi nakakagulat na nakuha ni Nathaniel ang napakaraming mga tagahanga na may pinakamabilis na bilis sa sandaling pumasok siya sa showbiz. Ang kanyang mga kondisyon ay talagang natatangi. Ang ngiti niya ay gangly at gwapo. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay sapat na upang akitin ang mga tao. Binuksan ni Nathaniel ang kanyang mga braso, nagbabalak na yakapin si Nicole. Biglang naalala ni Nicole ang chismis na narinig niya mula kay Eric na sina Nathaniel at Livia ay nakikipag-date. Sa sandaling iyon, nakangiti si Nicole. Ang susunod na segundo, pinalawak ni Clayton ang kanyang kamay mula sa gilid. Kumusta, Mr. Ferguson? Tumigas ang katawan ni Nathaniel. Noon lamang napansin niya na may isa pang lalaki sa likuran ni Nicole. Sumimangot si Nathaniel sa dalawang tao at agad na sinabi ng malubha, Nikki, malinaw na ako sa linya. Paano mo hahayaan ang ibang tao na tanggalin? Si Nicole ay walang pasubali na gamulong sa kanyang mga mata. Ano ang isang mapagpanggap na tao? Pinigilan ni Nathaniel ang kanyang pagkakasala at tiningnan si Clayton. Kilala mo ako. Ha, kilala rin kita, Mr. Sloan. Ang mukha ni Clayton ay banayad habang siya ay tumanggo ng magalang at magalang. Ang dalawang lalaki ay nakipagkamay sa madaling sabi at bitawan. Sumandal si Nathaniel kay Nicole at sinabi niya ng sneaky na tinig, kahit na sa palagay ko ang dalawa sa amin ay ang pinakaangko, sumasang-ayon ako sa sinumang hindi ang aking pangalawang tiyuhin. Hindi namin hayaang makakuha ng isang pangalawang tiyuhin ang aking pangalawang tiyuhin na makakuha ng isang bargain. Itinaas ni Nicole ang kilay at ngumiti. Alam ba ng kanyang pangalawang tiyuhin ang iniisip niya? Oo naman, tiyak na ipapadala ko ang iyong mga saloobin. Tumigas ang mukha ni Nathaniel. Nabigo siya at ngumiti. Well, hindi mo na kailangang ihatid ang mensahe. Kapag naabot nito ang mga tainga ni Eric, tapos na ang buhay ni Nathaniel. Sa sandaling iyon, ang direktor at Dominic Young ay dumating na may isang baso ng alak. Ang mga panauhin sa simula ng iba't ibang palabas na ito ay sapat na kaakit-akit. Kahit na sina Nicole, Eric, at Xander, lahat ay umatras mula sa palabas, na nagdulot ng kaguluhan sa ilang sandali, matapos na may bulalas ng lahat ang kanilang kawalang kasiyahan, bigla silang natagpuan na ang iba pang mga bagong panauhin ay napakakawili-wili din. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay may ibang pag-unawa sa malalim na kahulugan at pagpapasya na magsimula sa buhay.
Pagkatapos ng lahat, ang mga nakakuha ng diborsyo, tulad ni Nicole at Livia, ay ginawa lamang ito dahil hindi talaga sila makatayo sa kanilang nakaraang pamumuhay. Kabanata 817. Ang anino ni Ginoong Ferguson. Lumabas si Livia Liman at nalutas ang maraming mahirap na problema. Ang mga problemang ito ay nakatagpo sa pang-araw-araw na buhay ng lahat, ngunit para sa mga may bahay, ang mga problem na ito ay masyadong biglaan at walang magawa. Kaya, ang mga rating ng programang ito ay patuloy na sinira ang tala at naging pinakapopular na palabas ng taon. Bilang isang resulta, ang direktor at ang mukha ni Dominic Young ay kumikinang na may maliwanag, rosy na ngiti. Marami talaga silang nakuha sa oras na ito. Iyon ay salamat din kay Nicole sa pagrekomenda ng Livia at sa pag-iisip ng isang mahusay na programa. Bagaman si Livia ay mukhang mapurol, reticent, tahimik, at banayad, nalaman nila na ang kanyang mga saloobin ay napakabilis, maliksi, at wala sa karaniwan pagkatapos makipag-ugnay sa kanya. Kaya, nagbigay si Livia ng maraming mga highlights sa programa, na nakakaakit ng hindi mabilang na mga tagahanga. Naglakad si Dominic at nagsalita ng may ngiti. Miss Stanton, matagal na mula nang makita-kita. Nais kong bisitahin ka dati, ngunit napigilan ako ni Kai na nagsabing hindi mo nais na makita ako. Malumanay na klink ang baso si Nicole at sinabi sa isang nakaka-relax na tono, malinaw kay Kai ang hindi nais na makita ka. Hindi nagsalita si Dominic. Ito ay hindi ka nais-nais. Tumawa ng malakas ang direktor. Miss Stanton, huwag makinig sa kanyang pinagsasabi. Tumawa si Nicole, pagkatapos ay ipinakilala si Clayton, na katabi niya. Alam ng direktor ang pagkakakilanlan ni Clayton at agad na tumayo. Mukhang tinitingnan niya ang kanyang sponsor sa hinaharap. Ang paggalang niya para kay Clayton ay labis na labis. Si Clayton ay nagbigay ng isang malapitan na vibe na hindi masyadong malayo. Siya ay banayad, katamtaman, at marangal, at tiyak na mas personable kaysa kay Eric. Sinamantala ng direktor ang sitwasyon upang masubukan. Para sa susunod na panahon, maaari ba nating anyayahan sina Ginoong Sloan at Miss Stanton na magkasama? Tulad ng panahon na ito, ang lahat ay dumating para kina Nicole at Eric sa simula. Kung magkasama sina Nicole at Clayton, ang bilang ng mga paksa at trapiko na nabuo ay sa pamamagitan ng bubong. Tumawa si Nicole at alam na sa karakter ni Clayton, hindi siya makikilahok. Bukod dito, si Clayton ay lumabas lamang sa isang iskandalo. Ang puso ng lahat ay mayroon pa ring anino ng isang pag-aalinlangan na hindi pa natatanggal. Kung lumahok si Clayton sa programa sa oras na ito, tiyak na madaragdagan ang talakayan. Madali itong mag-isip ng mga tao na si Clayton ay kumukuha ng pagkakataon na kumita ng pera. Kapag si Nicole ay malapit ng tanggihan sa ngalan ni Clayton, si Clayton ay nag-joke at sinabi sa isang banayad na tono, bilang isang bagay, nais kong lumahok kay Miss Stanton. Gayunpaman, narinig ko na si Ginoong Ferguson ang namumuhunan sa palabas na ito, kaya kung sumasang-ayon siya, hindi ako magkakaroon ng problema. Ito ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ng direktor sa malamig na araw ng taon. Ito ay malamig bilang kamatayan. Marahas na nanginginig ang direktor. Nawala talaga ang isip niya at naisip lamang ang trapiko at hype. Nakalimutan niya ang tungkol sa malaking mamumuhunan sa likod ng palabas. Kung alam ni Eric na inanyayahan niya si Clayton na lumahok, sigurado siyang magtatapos ang kanyang karera doon at pagkatapos. Si Clayton ay talagang naging magalang upang gisingin ang direktor mula sa kanyang panaginip. Mabilis na yumapekto ang direktor at agad na binago ang paksa. Tiningnan niya si Nathaniel at sinabing, "Batang Master Nathaniel, dapat kang magpatuloy na lumahok pagkatapos." Naglaro si Nathaniel at sinabing, "Pagkatapos ay dapat mo akong bigyan ng isang pagtaas ng sweldo." Siyempre. Nagbiro ang lahat at tumawa. Hindi kalayuan, nakita ni Livia si Nicole at kumaway sa kanya. Inalis ni Nicole ang kanyang sarili at lumakad papunta kay Livia. Mayroong 3 iba pang mga aktres sa tapat ng Livia: Juliana, Zara, at Ivanka. Sina Zara at Ivanka ang nag-save ng palabas. Medyo sikat sila sa bilog, ngunit hindi pamilyar sa kanila si Nicole. Nakipagtulungan si Nicole kay Juliana dati at nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya. Si Juliana ay gumawa ng isang eksena kasama si Xander upang pilitin siya sa labas ng palabas,
Pagkatapos ay naging residente ng panauhin sa palabas. Kailangang aminin ni Nicole na matagal na si Juliana at alam ang lahat ng hindi sinasabing mga patakaran ng bilog sa loob at labas. Hindi sinamantala ni Juliana ang isyu at napakamatino na nanatili sa programa upang maitaguyod ang kanyang sariling persona upang maakit ang mas maraming mga tagahanga. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kabanata 818. Pambabala sa isa't isa. Nakita ni Livia si Nicole na naglalakad. Nag-alala siya tungkol sa pinsala ni Nicole at nabuhayan siya ng loob nang makitang hindi umiinom ng alak si Nicole. Nicole, mas mabuti na ba ang sugat mo sa binti? Tumanggaw si Nicole at ngumiti. Alam kong pumunta ka sa ospital para bisitahin ako, pero sa tuwing magkikita kayo ng kuya ko. Hindi masyadong personable ang kuya ko, kaya hindi kita nakita. Huwag kang magalit. Nang maglaon ay sinabi ni Grant kay Nicole na binisita siya ni Livia sa ospital. Walang pakialam si Livia. I understand. You should rest well. Binati naman ng tatlo pang tao si Nicole, kaya magalang siyang sumagot ng walang pahiwatig ng pagmamataas. Maya-maya pa ay natahimik silang lahat. Hindi alam ng tatlong aktres kung paano lalapitin si Nicole. Gusto rin ni Nicole na mapalapit sa kanila. Naisip niya na masyadong awkward. Kung tutuusin, sila ay mga bituin na sanay sa pambabula ng mga tagahanga. Naisip ni Nicole na baka may mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan sa hinaharap, kaya sinubukan niyang maging mas palakaibigan. Tumingin si Nicole kay Zara at sinabing, "Miss Zara, I've always liked your films. This time, it's such a great honor na maimbitahan ka sa show namin." Si Zara ay orihinal na may ugali ng boss lady, ngunit pagkatapos niyang marinig ito, nagmamadali siyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinubukang yumuko muli, na para bang medyo nalilito siya sa kanyang gagawin. Hindi. I'm really honored na gusto mo ako, Miss Stanton. Dinilaan ni Zara ang kanyang maalab na mapupulang labi at pasimpleng itinaas ang isang buong baso ng red wine sa kanyang harapan. To express my fondness for you, I'll drink up. You don't need to drink. Pagkatapos noon, ibinaba ni Zara ang alak na may ilang lagok. Gulat na napatingin sa kanya si Nicole, bahagyang natulala at hindi nakapagsalita. Medyo kinabahan din si Ivanka at nagdadalawang isip kung uminom din ba siya. Sa kabaligtaran, natural na nagbiro si Juliana. Zara, tatakutin mo si Miss Stanton. May sugat pa siya, kaya hindi siya nakakainom. Mabilis na ikanaway ni Zara ang kanyang kamay. Huwag kang uminom. Hindi ka dapat umiinom. Nagulat si Nicole sa reaksyon nito. Hindi pa sila nagkikita noon, kaya bakit takot na takot si Zara sa kanya? Magalang nang umiti si Nicole. Miss Zara, you're too polite and straightforward. If I was fully recovered, I'd definitely drink with you. Pagkatapos ng ilang salita, nakita ni Livia na hindi komportable si Nicole at hinayla siya sa kabilang side ng sofa para maupo. Nakahinga ng maluwag si Nicole at walang kamalay-malay na nagtanong, "Nakakatakot ba ako?" Hinawakan pa niya ang mukha niya. Upang hindi nakawin ang limelight mula sa mga bituing iyon, nagsuot si Nicole ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang makeup ay napakapino, maliwanag, matikas, mapagbigay, at disente. It was not to the point na nakakakilabot, diba? Tumawa si Livia. Sobrang mahiyain lang siya. Kumunot ang noo ni Nicole sa pagtataka. Sa wakas ay nalutas ni Livia ang kanyang mga pagdududa. Bagamat nanalo si Zara ng maraming parangal sa pelikula, minsan na rin siyang na-block out sa circle sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makapagtrabaho muli, kaya syempre, medyo nangangamba siya. Noong tinawag siya ni Kai para tumulong, malamang nabanggit niya iyon na hindi kanya dapat saktan pagkatapos ng reason na ito, nagtatanong siya kung sasali ka ulit sa palabas. Hindi alam ni Nicole ang isasagot. Umiikot ba si Kai para i-promote ang masamang ugali ko? She felt so speechless. Natawa si Nicole at sinabing, "Wag na. Wala naman kaming masyadong interaksyon, so whatever." Napatingin siya kay Livia sa gilid. Mabait naman si Livia. Parang mas nakangiti siya nitong mga nakaraang araw. Nabalitaan ko na sumikat ang law firm mo, at mas marami ka pang appointment. Tumanggaw si Livia. Ang mga appointment ay naka-line up hanggang sa susunod na tagsibol, ngunit nilimitahan ko ang bilang ng mga appointment.
Hindi ko maaaring hayaan ang mga tao na isipin na ang law firm ay nagmamalasakit lamang sa pera. Kahit na walang tulong mula sa programa, kailangan kong gumawa ng isang magandang trabaho. Tumanggo si Nicole. Buo ang tiwala niya sa karakter ni Livia para hindi guluhin ang mga bagay-bagay. Habang nag-uusap sila ay may biglang lumapit sa kanila ng dahan-dahan. Kabanata 819. Ang iyong ex-asawa ay ang aking kasintahan. Nagulat si Nicole at mas malapit na tumingin. Ito ay Keith Ludwig. Nang makita siya ni Livia, lumubog ang kanyang mukha, at nawala ang ngiti niya. Paano ka nagkapasok ulit? Kinagat ni Keith ang kanyang labi. Tulad ng malapit na siyang ipagkanulo si Nicole, tinitigan siya ni Nicole ng isang mabangis na sulyap. Tumalikod siya. Nag-snock ako. Hindi masaya sa pagdating mo. Malamig na sumingit si Keith. Ikaw ang hindi tumatanggap sa akin dito, di ba? Mabuti alam mo. Nakaramdam si Nicole ng isang maliit na awkward na nakaupo doon. Dapat ba siyang makahanap ng ibang lugar upang umupo? Mabilis at mahinahon niyang sinuri ang kanyang posisyon at nagpa siya na mas mahusay na umalis muna. Bago tumayo si Nicole, pinaihit ni Keith ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang napakabuti tungkol sa magandang batang iyon? Hindi siya makakakuha ng isang sentimo ng Ferguson family fortune at naglalaro lamang siya sa iyo dahil sa pakiramdam niya na may isang bagay na nakakapresko. Slap. Hindi mapigilan ni Livy ngunit sinampal si Keith sa mukha. Ang kanyang tingin ay sobrang lamig. Umalis ka. Hindi ko kailangan kang makagambala sa aking mga gawain. Pula ang mukha ni Keith. Siya ay desperadong sinusubukan na sugpuin ang kanyang emosyon. Pinagnat-ngat niya ang kanyang ngipin at malapit na siyang magsalita nang bigla niyang narinig ang malamig, nanunuya na tinig ni Nathaniel. Si Nathaniel ay nagbigay pansin kay Livia. Nang makita niya si Keith kasama niya, ibinaba niya ang lahat at tumakbo. Ang insidious na si Keith ay narito na ulit. Mr. Ludwig, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong makapal na balat. Kailangang may limitasyon sa pestering, di ba? Narinig ni Keith ang tinig ni Nathaniel. Ang kanyang mukha ay biglang naging asul, at ang kanyang mga mata ay madilim. Nakikipag-usap ako sa aking dating asawa. Ano ang pakialam nito sa iyo? Napangiti si Nathaniel. Ang kanyang magagandang mata ay kaakit-akit at mapang-akit. Siya ay may kakayahang magalit kay Keith sa kamatayan. Mabuti na alam mo na siya ang iyong asawa, na ngayon ay kasintahan ko. Kaya, lumayo sa kanya. Ang dalawang lalaki ay humarap sa bawat isa sa di maihahambing na mga oras. Gayunpaman, si Keith ay nasa mundo ng negosyo at nakita ang maraming mga makasalanang at masasamang eksena. Si Nathaniel ay isang ginoo na mahusay sa paggalugad at nakaligtas sa ilang panganib. Sa mga tuntunin ng katayuan, mas mahusay si Keith. Gayunpaman, si Nathaniel ay sobrang mapagmataas dahil nanalo siya sa pabor ni Livia. Ang pabor ng isang babae ang susi sa tagumpay ng dalawang lalaki. Galit na galit si Keith kaya halos mawala siya sa isipan. Nathaniel Ferguson. Huwag isipin na ikaw ang lahat. Binibilang mo ba ang anumang bagay sa pamilyang Ferguson? Kung hindi para sa kapakanan ni Eric, hindi kita tiisin. Ang mga salita ni Keith ay malupit, ngunit totoo. Kasama si Eric sa pamilyang Ferguson, ang lahat ay isang sidekick lamang. Si Keith at ang kanyang grupo ay iginagalang at kinatakutan lamang si Eric, hindi ang buong pamilyang Ferguson. Itinaas ni Nathaniel ang kilay niya. Masamang sinusukat niya si Keith at hindi bababa sa galit. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa tabi ni Livia at inunat ang kanyang kamay sa balikat ni Livia. Ang kanyang tono ay bahagyang nanginginig. Alam ko na hindi ako maihahambing sa iyo, Mr. Ludwig, ngunit ang puso ko para kay Livia ay hindi kailanman magbabago. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin, ngunit huwag magalit kay Livia. Ayokong pareho kayong dalawa upang makapasok sa isang salungatan dahil sa akin. Ang kapaligiran ay bahagyang walang tigil sa ilang sandali. Hindi maiwasang tumitig si Nicole ngunit tumitig sa malawak na mga mata. Kabutihan. Kung hindi niya ito nakita sa kanyang sariling mga mata, naisip niya na ito ay isang kilos. Ang paraan ng pagsasalita ni Nathaniel kahit papaano ay parang siya ay isang monstress. Napaka-peke nito. Halos mabaliw si Keith mula sa mga salita ni Nathaniel. Ang kanyang pares ng matalim na mga mata ay matigas. Mukhang gusto niyang i-chop si Nathaniel.
Umupo si Nicole sa malayo at naramdaman na ang nakamamatay na chill sa buong katawan ni Keith. Kabanata 820. Nakakainis. Naupo si Nicole doon, hindi sinasadya na tumangala, at makita sina Nathaniel at Livia na nakatingin sa bawat isa na may labis na pagmamahal. Kinagat niya ang labi niya at isang katahimikan. Kung seryoso si Nathaniel tungkol kay Livia, okay lang sa kanila na magkasama. Maaari silang masira kung nalaman nila na hindi sila angkop para sa bawat isa. Hindi kinakailangan na makipag-date sa isang tao para sa kasal. Tulad ng magpakasal ni Livia kay Keith, pinahintulutan siya ni Livia bago sila naghiwalay. Bukod sa puot, walang naiwan. Sino ang nagsabi na ang mga diborsyado na kababaihan ay hindi maaaring magmahal ng kaprito? Bukod dito, kahit na si Nathaniel ay mukhang hindi maaasahan, hindi siya isang masamang tao. Inihambing ni Nicole ang dalawang lalaki at nagsimulang magustuhan na sina Livia at Nathaniel ay isang pares. Gayunpaman, ang katawan ni Keith ay nanginginig sa galit. Bago iangat ni Keith ang kanyang kamay upang sampelan si Livia, tumayo si Nathaniel sa harap niya. Tila si Nathaniel ay kukuha ng isang kabiguan para sa kanya. Livia, kamangha-mangha ka. Kahit na hindi alam ni Ginoong Ludwig kung paano ka mahalin, gagawin ko. Hindi ko makaya na makaramdam ka ng isang kalungkutan. Kahit na ano ang mga paghihirap at panganib na nasa unahan, hanggat magkasama tayo, hindi kita hahayaang masaktan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Nicole na nakita niya ang isang tiyak na eksena mula sa isang palabas sa TV. Nakita ni Nicole ang kanyang patas na bahagi ng dalawang mukha at manipulative na kababaihan na nagnanais na kumilos. Gayunpaman, kumpara kay Nathaniel, ang mga babaeng iyon ay masyadong mababa sa antas. Si Livia ay napaluha. Ang malalim na pag-ibig ng ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa ay naging inggit ang mga tao sa kanilang paligid. Ang mukha ni Keith ay naging pula ng galit. Ang kanyang ekspresyon ay labis na hindi kasiya siya tulad ng isang bagay na inis sa kanyang mga mata. Naiinis siya sa ugali ni Nathaniel. Halos medyo nakaramdam si Nicole nang makita niya si Keith. Siya ay tunay na isang kahabag-habag na lalaki na nangunguna sa palabas sa TV na ito. Hindi niya maiwasang kunin ang kanyang soda at humigop upang pakalmeyan ang sarili. Ang mga kamao ni Keith ay clenched ng mahigpit at ang kanyang mga ugat ay nakaumbok. Tila siya ay desperadong sinusubukan na pigilan. Bigla, inunat ni Keith ang kanyang kamay upang ituro si Nicole habang nakatingin siya kay Livia. Alam mo ba na ang magandang batang ito ay orihinal na nagustuhan ni Nicole? Hindi siya naglakas guluhin ka. Ang mga salita ni Keith ay tulad ng isang bomba na itinapon sa lupa na sumabog at nagulat sa mga nakapalibot na tao. Halos madulas ni Nicole ang kanyang tubig. Bigla niyang itinaas ang ulo at malamig na sumulyap kay Keith. Ang kaunting awa na mayroon siya para sa kanya ay agad na nawala. Karapat-dapat na maging walang asawa si Keith. Ito ay pinakamahusay na kung si Keith ay mag-crush at magsunog sa kanyang hangarin kay Livia. Nonsense! Nagsalita sina Nicole at Nathaniel. Pareho silang nagkaroon ng sobrang pag-unawa sa Tasset upang tanggihan ito. Tumingin si Nathaniel kay Nicole at Commandant. Itinaas ni Nicole ang kanyang baba. Mukha siyang mapagmataas, matikas, nakalaan, at malamig. Ang maikling panahon ng kalabuan ay ganap na isang panig na interes ni Nathaniel, at walang tugon si Nicole. Ito ay isang spur lamang ng sandali. Sa madaling araw, si Nathaniel ay maaaring kumilos lamang sa salpok at naakit lamang sa kagandahan ni Nicole. Ngayon, bumalik si Nathaniel sa tamang landas matapos siyang makarecover. Ang pakiramdam na iyon ay ganap na naiiba sa mga damdamin na mayroon siya para sa Livia ngayon, na mainit at malabo. Mas gusto ni Nathaniel na gugugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Livia. Si Nicole ay malapit nang buksan ang kanyang bibig upang linawin ang kanilang relasyon nang makarinig siya ng isang mainit at genial na tinig mula sa likuran. Ang malumanay na tinig ay may tingin. Mr. Ludwig, bilang honorary editor ng isang fashion magazine, bakit ang iyong mga saloobin ay napakaluma? Si Miss Stanton ay may ilang mga kaibigan sa paligid niya, gayon pa man naisip niya sa isang masamang ilaw. Mr. Ludwig, kung hindi mo magagawa na kunin ang gusto mo, nais mong sirain ang iyong relasyon sa tatlong mabuting kaibigan ng sabay-sabay. Naglakad si Clayton kasama ang kanyang patayo na figure.
Ang kanyang pag-uugali ay mainit-init ngunit walang malasakit. Mula nang pumasok siya, si Clayton ay nakikipag-usap at tumatawa ng katamtaman sa iba. Ang bawat tao'y may napakagandang impresyon sa kanya dahil mayroon siyang isang mataas na net. Gayunpaman, biglang binago sila ng mga salita ni Clayton.